Si Sara Duterte, actually Vice Presidente natin yan. Kung nakakalimutan ninyo ka-coffee, si Sara Duterte ay Vice Presidente natin, Vice President natin, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno po ng Pilipinas. Pero kung hindi nyo nararamdaman na Vice Presidente siya, ang totoo, Vice Presidente pa rin talaga siya. Pero, ito si Sara Duterte nagbibigay ng statement dito kay Kibuloy para suportahan si Kibuloy. Pero deadma siya sa issue ng West Philippine Sea. Deadma siya sa ilang mga critical issues, nananahimik siya dyan. And then pag hingihan mo ng opinion, ang sasabihin ng kanilang kampo ay hindi trabaho ni Sara Duterte magbigay ng komento. Halimbawa, sa issue ng West Philippine Sea, di ba ang sinasabi niya, hindi naman DFA si Sara Duterte. Sabi ng kanyang mga kapatid, no, hindi siya DFA, bakit kailangan niya maglabas ng statement? Baka nakakalimutan nila, Vice Presidente pa rin siya. Di ba? Hindi siya nagsasalita dyan. Pero kung ibabalik natin yung tanong, bakit nagbibigay ng komento dito sa usapin ni Kibuloy? Hindi niya naman masagot yan. Dapat PNP yan. Diba? Dapat NBI yan. Dapat CIDG yan. Pero bakit nagbibigay din siya ng komento dyan sa issue na yan ni Kibuloy? Sabi niyo sa issue ng West Philippines, hindi siya magbibigay ng komento dahil di niya naman sakop yan. Pero bakit ngayon? Nag-iiba ng narrative. Anyway, hindi na nagugustuhan niya ng taong bayan. Teka, share ko sa inyo ito ka-copy Si Commodore J. Tariela, nagsalita din po siya dito ang tapang nito binangga na si Sara Duterte, wala na siyang pakialam kahit magsusunod na presidente ka pa, no, pagsapit ng 2028, if ever manalo ka maging presidente, no holds barred. Nagsalita dito si J. Tariela, nagsalita na siya dyan. Parang, bakit ganyan? Bakit ganyan, ma'am? Di ba? Yung ibang pressing issues sa West Philippine Sea, dapat magsalita po kayo dyan, pero wala dinided man ninyo. Pero dito sa issue ni Kibuloy, diba? Active kayo dyan. Sige, teka share ko lang sa inyo ka-copy itong statement na ito. Naglo-load lang. Sa pool tuloy siya dyan. Kasi parang nakakalimutan natin Vice Presidente pa rin kayo dyan Kaya nga magtataka ka, ano ba pinakain ni Kibuloy dito? Pero malinaw naman dyan na siyempre nagpondo yan during the elections. Nung tumatakbo pa siya bilang Vice Presidente, malaki ang ang nachiching-chiching. Malaki yung nagastos para sa kandidatura ni Sara Duterte. At hindi lang sa Vice Presidency na kanyang kandidatura, maging yung pagiging mayor niya nung nasa Davao. Baka panahon pa lang ni Digong yan, kaya ganyan katalik yan. Kaya ganyan sila ka-close. Panahon pa lang ni Digong, political supporter na nila yan. Itong si Kibuloy. Teka, hintayin lang natin ka-coffee ba't tayo mag-load? Sinishare ko lang itong statement na ito ni Tariela. Ito lang sa Facebook habang naglo-load pa. Sagot lang Yun. Ito. Nasa Global Daily Mirror ka-coffee, itong statement na ito ni Commodore J. Tariela. Basahin natin. And I quote, "It makes one question where their loyalty and interest really lie." Yan. Direktahang tanong Tanong na rin yan kay kampo nila Harry Roque. Nakanino ba talaga ang loyalty ninyo? O nakanino yung loyalty ninyo sa issue nga ng China, West Philippine Sea? Halata naman na pabor kayo sa China at hindi kayo pabor sa Pilipinas. Si Commodore J. Tariela, siya po ang spokesperson ng West Philippine Sea of the Philippine Coast Guard. Can't help but react to the remarks made by unnamed personalities following the police raids against Kingdom of Jesus Christ founder and SMNI Honorary Chairperson Pastor Apollo C. Kibuloy. Maingat din itong si Tariela, hindi niya pinangalanan ka-coffee. Hindi siya nagbigay dyan kung sino itong personality na yan. Pero obvious naman kung sino yung naglabas ng mga statement dyan. Dalawa lang naman yan. Ang magtatay na Duterte. Una si Digong naglabas ng statement at pangalawa naman itong si Sara Duterte naglabas din ng statement. Si Digong, accepted mo pa yan. Maintindihan mo pa siya kasi hindi naman siya incumbent officer Diba? Hindi naman siya government official Dati, pero ngayon hindi. Pero ito naman kay Sara Duterte, anong nangyari dito kay Sara Duterte? So, halatang-halata naman na ang pinapatungkulan dito ni Commodore Tariela, si Sara Duterte.
Di ba? Pero di niya na pinangalanan niya na sige kasi safe para safe may safeguard din siya diyan. Yan nag-share na. Sige. Commodore J. Tariela, ang spokesperson po ng the West Philippine Sea of the Philippine Coast Guard, can't help but react to the remarks made by unnamed personalities following the police raids against Kingdom of Jesus Christ founder and SMNI Honorary Chairperson Pastor Apollo C. Kibuloy. And I quote, "They never had any comments when the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard were subjected to inhumane and barbaric harassment while carrying out a medical evacuation in Ayungin Shoal," said Tariela in a tweet on its verified account on Wednesday. Sabihin niyo fake news? Hindi, verified account mismo. Account mismo ni Tariela ang nag-tweet niyan. Noong binabakbakan ang kampo ng Pilipinas nitong mga pang-abusong China Coast Guard, dead ba kayo? Tahimik kayo. Pero ito na si Kibuloy na pugante na hinahanap ng otoridad, may official statement. Naka-letterhead pa ng Office of the President. Office of the Vice President rather, no? Ni Sara Duterte. Pero sa issue ng West Philippine Sea, dead ma. So parang, ano pa ba? Siya pa ba ang Vice Presidente? Yun ang malaking tanong dyan. However, when the mansion of the fugitive Pastor Kibuloy was surrounded by the Philippine National Police, they had lengthy statements sa pool. Ang haba raw ng statement niyo. And even criticized the police's effort to arrest him. I find such reaction paradoxical, and it makes one question where their loyalty and interests really lie, sabi ni Tariela. Sagutin nyo ngayon yan. Na kanino ang loyalty ninyo? Sino ang sinusuportahan ninyo? Ano ba talaga? Kanino ba kayo pumapabor? Sino ang boss nyo? Sabi pa ni Pinoy, no? Sino ang pinagsisilbihan ninyo dito? Ng Pilipinas? Nasaan yung allegiance ninyo? Nasa Pilipinas o nasa China? Kasi kawawa na yung sundalo natin. Napahamak na nga yung sundalo natin dyan para i-depensa yung ating teritoryo Quiet lang kayo dyan, di ba? Dead ba lang kayo dyan? Pero yung issue kay Kibuloy na may nilabag na batas at malinaw naman yan dahil may probable cause at kinakailangan niyang harapin itong batas na ito, nagtatago. Yet mayroong mahabang statement. Sa pool kayo dyan. Tariela's statement came 2 days after the multiple teams of the Philippine National Police, including its Special Action Force, launched simultaneous raids on 3 Kingdom of Jesus Christ properties dyan po sa Davao para i-serve po itong warrant of arrest na edisyon po ng Davao at Pasig Regional Trial Court laban po kay Kibuloy dahil sa mga aligasyon ng abuse at alleged qualified human trafficking na pinagtatanggol pa rin po ng mga DDS. Despite their best efforts, authorities failed to find the religious leader and other individuals who were also subject of the arrest order. Sabi ng balitang ito ng Global GDM ni Sir Ronald Sionco. Sa pool, ang tanong dyan, Vice Presidente pa ba natin? Si Sara Duterte? On records, yes. Pero may maaasahan ka ba sa kanya na ipagtanggol yung ating teritoryo laban sa China? Ang sagot, sa tingin ko hindi. Lalo na pag naging presidente na yan sa 2028. Pag naging presidente na yan sa 2028, tabay mahihirapan na tayo dyan. Di ba? Paano niya ipagtatanggol ang teritoryo ng Pilipinas kung inaagaw na ng China? Di ba? Yun ang utos ng tatay siguro. Kasi hindi naman ganyan yung prinsipyo ni Sara Duterte nung siya ay mayor pa lang ng Davao. Nag-iba lang yan dahil kay Digong. Dahil si Digong, sabi niya mismo sa speech niya, sinabihan siya ng ambassador na kausapin niyan si Sara Duterte. Bakit ganyan naman yung view niya sa China? Nagbago yung isip. Siyempre tatay niya yun Pero vice-presidente ka. Ang boss mo hindi yung tatay mo, di ba? Ang boss mo dito ang taong bayan. Hindi ka sa tatay mo may pananagutan. May pananagutan ka sa taong bayan, sa bansa mismo na pinanumpaan mo na ipagtatanggol mo ang teritoryo ng Pilipinas. Yun ang problematic dyan. Ma'am Jocelyn Herrera, palike, share, at pasubscribe. Thank you, ma'am. Sandra Valdez, parang si Aimee lang yan. Galawang kibulok ng Dutae. Isa pa yan si Aimee Marcos. Liani Red, hi, good evening, ka-coffee. Hello po sa inyo. Lori Mamawag, siguro wag na lang siya asahan. Isipin na lang walang VP. Tumulong na lang tayo sa administrasyon. Ayun ang mangyayari dyan, ma'am. Wala na talaga tayo dapat asahan dyan. Kasi actually, ilang buwan na yan
ilang taon na, more than 1 year na natin ipinaglalaban yung karapatan natin dyan sa West Philippine Sea. And si PBBM, very vocal siya sa usapin na yan. Na atin talaga yan, mangyari na, kahit mangyari na ano mangyayari dyan, pero ini-insist ni PBBM sa amin talaga yan. Pero si Sara Duterte, quiet lang siya dyan. Wala kang marinig na kahit yung simpleng no comment niya, wala kang marinig yan, dead ma. Kasi nga, hindi raw nila sakop yan, dapat DFA magsalita dyan. Ha? Kasi Kibulo, hindi nyo naman sakop hindi rin kayo magsalita. Di ba? Yan tawag natin dyan double standard yan. Ano ba yan? Ay, DJ Byron, nakikinig sa atin. Shoutout po sa inyo. Ayan, Ma'am Jocelyn Herrera, shoutout din daw po mula kay Sir DJ Byron. Thank you for tuning in po, DJ Byron. Kay Jenny Ramos Nicolas, mahirap na maging presidente yan si Sara. Siguradong gagawan yan ng problema si PBBM. Exactly. Kung hindi man siya, yung mga nakapalibot sa kanya, yan sila Roque, syempre magkakaroon ng posisyon ng mga yan gagantihan nila gagantihan nila yan si PBBM once na silang maupo dyan. Pero ang malaking tanong dyan, makakaupo ba? So yan medyo matagal-tagal pa natin malalaman yan, pero yan medyo questionable as of the movement. Fabella Vicente, ayan, Island Bad the Engot daw, sabi ni Fabella Vicente. Flora Acoba, nakikinig sa atin sa Facebook kay Resty Ortiz, kay Marcy Tampoy, Carme, shoutout po sa inyo, kay Del RG Banaba, kay Nestor Dumelo, happy viewing po sa inyo dyan sa Facebook na nakikinig po sa atin. Kung nasa YouTube po kayo, sa Coffee, pasuyo na lang, baka hindi pa po kayo nakasubscribe at hindi pa kayo nakafollow sa ating Facebook page dyan sa YouTube, no? At sa Facebook, no, like and follow lang po yan at subscribe sa YouTube. At kung hindi pa kayo nakapag-like, i-like lang po yan para sa ating attendance check. Sige, comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa din po ng iba nating mga ka-coffee. Sabi ni DJ Byron, basta yung mga DDS na tatakbo sa 2025, alam nyo na kung saan sila dapat dumiretso. Ayun, hindi makalulusot yan pag mga ganyang kalakaran. No? Yung mga pro-China Ako, yan din ay isang, yan din ang number one consideration ko Willing ka bang ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas? Na kanino yung allegiance mo? Na kanino yung loyalty mo? Nasa China o nasa Pilipinas? Kasi kung hindi mo ipagtatanggol ang West Philippine Sea, abay dapat hindi ka makapwesto. Di ba? Kasi baka ipamigay mo yan. Tulad na nangyari sa panahon ni Digong. Grabe yung binigay na access sa mga Chinese. Biruin mo kaliwat kanan dito sa Pilipinas, naging pogo sites. Aba, grabing access ang binigay ni Digong sa mga Chinese. Phil Santos, wag na talaga ang mga alaga ni Duterte. Mahihirapan na sila dyan, ka-coffee. Sabi nila, may Duterte power pa. Let's see sa 2025 kung totoong nag-i-exist pa yan. O siya, sarap ng VP na sweldo lang, sabi ni Jose Manguera. Olive Lopez, ma'am. Hello sa inyo, ma'am. Thank you for tuning in. DJ Byron, yung iba dyan, nagpapanggap lang na anti-China, pero deep inside pro-China sila. Pinapaikot lang nila ang mga Pilipino. Actually, lalo na yung mga political leaders ko, no? Siyempre, iniisip din nila yung political career nila dyan Pero lalabas at lalabas din yan. Di ba nila may tago yan? Lalabas din yan. Hindi yan mananalo sa 2028 Filipino, not STUPID, sabi ni Ma'am Imelia. Lahat ata ng power binigay ni Digong sa China. O yun na kaya magtataka ka, ano ba yung pinakain din, ano yung pinalit dyan. Baka kasali pa yan si BP Sara sa Pogo Hub. Dami siguro, may mga dami, pero I don't think na yung pangalan niya mismo yung involved doon. O siya, sige, kuha na kape ka coffee, move on tayo sa